Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Naghahanda na ang lokal na pamahalaan ng Surigao sa inaasahang epekto ng bagyong Basang. Sa detalye, nasa linya ng telepono si Reynaldo Bernades. Reynaldo? Yes, magandang hapon po, Angela. Nagdeklara na ang pamanagutan ng Surigao City ng suspension ng klase sa lahat ng antas bilang hakbang sa pag-iingat bunsod ng padalasan ng bagyong Basang na naglalagay sa lalawigan ng Surigao del Norte sa ilalim ng signal number 2. Ayon sa pahayag ng lokal na pamahalaan, layunin ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo na sa mga magbubula sa maling lugar at mga lugar na mataas ang panganib. Samantala, manatiling tuloy ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan lokal upang masiguro ang patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko. Initasan din ang isa sa Resident Management Office sa Pulisan, Bureau of Fire Protection, Province Coast Guard na pagtingin ang pagpapatupad ng mga hakbang sa pag-iingat at ituloy na sa mga seguridad na lalapit sa ilog, paypaying dagat, paanan ng bundok at mga lugar na sa paligid ng mga quarantine. Samantala, nagpalabas na rin ang abiso ang Philippine Coast Guard dahil sa pansamantalang suspension ng biyahe sa mga sasakay ng dagat dahil sa masungit talagay ng karagatan dulot ng bagyo na inasahang maglandfall batay na sa pinakauling sulat ng Pag-asa. Dahil dito, ilang rolling cargo visas ang naiulat na stranded mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao na patungo sana sa Visayas at Luzon. Kabilang sa mga kargamento ang prutas, saging, baboy, gulay at iba pang produktong agrikultural. Sa kasalukuyan, naobserbahan na ang paglalakas ng hangin at pagtaas ng alon sa mga rutang patungong Siargao, Dinagat Island, Northern Leyte, tulot ng patuloy na pagkira ng bagyong Basyang. Mula sa FMR, Surigao, Reynaldo Bernades. Maraming salamat, Reynaldo Bernades. Hinahanap na ni Speaker Faustino D. III ang impeachment complaints na isinampa kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Speaker D, hindi pa naibibigay ni House Secretary General Cheloy Garafil ang anumang referral na impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Hindi naman na nagbigay ng komento si Speaker D sa tila pagbasura ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nananatiling mababa ang inflation ng bansa kung ikukumpara sa nagdaang taon. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa, nasa 2% ang inflation sa Enero 2026, na mas mababa sa 2.9% noong Enero 2025. Bahagya naman itong mas mataas sa 1.8% ng December 2025. Ayon sa PSA, ito ay dahil sa pagtaas sa presyo ng pabahay, kuryente at gasolina. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako si Angela Babad. Magandang hapon.